Kumusta mga kababayan? Sasamahan niyo ba ulit ako? This time, lilibutin natin ang Naga City. Uunahin nating puntahan ang makasaysayang Colgante Bridge, ang tulay na kumuha ng maraming buhay ng mga kababayan nating Bicolano, kung bakit ito bumagsak sa kasagsagan ng Peña Francia. At syempre, maglilibot-libot din tayo. Wala tayong sasayanging oras. Ang gagawin nyo lang ay mananatiling manood at ako nang bahalang magpasyal sa inyo sa makasaysayang lugar na Naga City. Kaya buksan na ang chichirya at sindihan na ang inyong mga sigarilyo dahil magsisimula na tayo. Good morning everyone, this is Chan sa Magkasakang Kalakas. Ngayon, nandito tayo sa Colgante Bridge kung saan ang tulay na ito ay naging isang sa kasaysayan ng mga Bicolano. Dahil ang tulay na ito noong September 16, 1972, ito ay bumagsak sa kasagsagan ng Peña Francia. Kumuha ito ng 138 na buhay ng mga uragon. So, since nandito tayo ngayon sa Peace, nandito tayo ngayon sa Naga, alamin natin ang mga kasaysayan na yan kung ano nangyari sa likod ng tulay na ito. Okay, bababa tayo ngayon dito sa bridge, Colgante Bridge. Pupunta tayo ron sa ilalim. Papakita ko sa inyo yung ilalim. Pagi. Isang hapon. Kuya, nung bumagsak to, hindi pa ito sementado, no? Kahoy pa lang talaga, no? Bata ka pa siguro nung kuya? Wala pa ako. Ah, wala ka pa nun? Ay, mga tatagal na pala talaga. Yan. So ngayon, sementado na. Talagang makikita mo na binigyan ng budget ang lugar na ito. May mga natutulog dun. Hindi natin pwedeng subukan natin lumapit pa ron, baka kasi malimpangitan nyari tayo. Yan, tas may mga instruktura na dito ang building. Yan. 50 years na rin nakalipas, wala nang bumubuo ang tulay na yan. Tapos dito, hindi ko sure kung anong purpose nito. Baka siguro may mga dumadaong na maliliit na bangka dito, pumupunta sa dako pa doon. Ayun siguro ang purpose nito, or not sure. Itanong natin sa mga local na nandito. Uy. Lalaki ng mga dito. Ayan. Wala ka naman makikita, minimal lang naman yung makikita mo ng mga basura dito. Talagang makikita mo na inaalagaan ang ilog na ito, inaalagaan nila sa mga basura. Sigurado pag nagtapon ka dyan, multa nga abutin mo. So punta pa tayo dun banda para ma-explore natin itong tulay. Ito konkreto na talaga, tatagal talaga itong tulay na ito. So, may mga natutulog dito. Walang tayo. May istorbo natin yung mga natutulog. Tapos dun sa ilalim, dun banda, may mga bahay dun. May mga nakatira. Dito nga mga natutulog. Nakita nyo pa yung mga bakas dito. Sumapit siguro noong November 1 bilang alaala sa mga nawalang buhay dito sa lugar na ito. Ano pa siya? May mga bakas pa ng mga kandila. Ang Colgante Bridge ay nag-collapse. Bumagsak sa kasagsagan ng fluvial procession. Ito yung pagbabalik sa imahe ni Divino Rostro at Nuestra Señora de Peña Francia sa Peña Francia Shrine, kung saan ito talagang nakalagay mula sa Metropolitan Cathedral na dumaraan muna sa Naga River. Sa pagdaan ng Peña Francia sa Colgante Bridge ay hindi maghumayaw ang mga tao sa pag-aantay at panonood habang idadaan ng ina. Sa labis na dami ng tao na nag-uumpukan sa tulay na umaasang masaksiyan ang pagtawid ng Peña Francia, ang kanilang kinatutungtungan na tulay ay bumigay dulot ng labis na kabigatan nito. Napakaraming deboto ang nadaganan ng naglalakihang kahoy ng tulay at makakapal na bakal na nagsisilbing brace sa nasabing tulay. Sa labis na dami ng deboto, kapwa sila ay nagdaganan sa pagbagsak ng tulay. Karamihan din sa kanila ay nawalan ng buhay dulot ng malakas ng kuryenteng galing sa wire na pumailalim sa ilalim ng ilog.
Nagresulta ito ng pagkasawi ng 138 na deboto. Matapos ang pangyayaring ito ay agad namang isinaayos ang tulay at ginawa itong sementado at bakal para hindi na maulit ang nangyari sa trahedyang ito. So nandito tayo ngayon sa Katedral ng Naga. I-explore natin itong malaking simbahan na ito. So tara. Hindi na tayo pupunta ron sa loob dahil marami nagsisimba. Baka makadistract tayo doon. So respeto na rin sa kanila. Ikutin na lang natin dito. Malaki ang lugar na ito. Dito rin ginaganap yung Peña Francia. Sa lugar na to. Napupuno to. Itong buong area na to hanggang doon sa labas. Tuwing fiesta rito. Hindi ko pa nasaksihan yon, pero nakikita ko sa mga video ng ibang mga kababayan nating vlogger na talagang maraming mga deboto sa lugar na to ang umiikot. So nagsisiksikan talaga dito ang mga tao. Hindi mahulugan ng karayom ang lugar na ito tuwing magfi-fiesta. So dito pa sa bandang to, mayaman ang lugar na Naga. Walang duda sa bagay na yon. Kumusta kayo? Mga nagsasayaw sila. May vlogger daw. Pinoy farmer daw. Kaya mo yun. At yan ay isang minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka. Well done. Diba? Ang babait ng mga Bicolano, diba? Tsaka mga Bicol. Ano pa sila sa atin. Nakipagtulungan pa siya. Nakakatawa. Hindi sila mga killjoy, nakikipag-jive sila. Diba? Astig. Ang ganda ng katedral dito. Yan. Napakaganda ng katedral, ang laki. At saka makikita mo talaga sa kanya na yung pagiging matanda niya na. Napakatagal na nitong katedral na to. Nakakatawa yung mga kabataan doon. Pag nakikita nila yung nakasulat natin sa likod na at yan ay isang minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka. At kahit yung mga ibang mga tao na naka-encounter natin, na-recognize nila. Sasabihin nila, ikaw pala yun. Ikaw pala yung Pinoy Farmer Channel. So kasi ngayon lang naman kasi tayo nagpapakita sa video Most of the time talaga ang video natin is on herbal. Yun lang talaga. So nakakatawa din, nakakataba ng puso kasi nagiging ganun na. Bakit isa ang Bicol sa dapat nyong bisitahin kung magbabala kayong magbakasyon? Unang-una, kung nasa Luzon ka lang naman, hindi mo na kailangan pang tumuwid ng dagat para makarating dito. Pangalawa, very convenient ang pagpunta dito. From Manila to Bicol, isang bus lang ang sasakyan. Pangatlo, kung may service naman kayo, hindi nyo mararamdaman masyado ang pagod papunta dito dahil sa mga tanawin na madadaanan nyo. Pangapat, kung bulubundukin ang trip nyo, nako, hindi kayo mapapahiya dito, mananawa kayo kakaakyat ng mga bundok. Kung dagat at diving naman ang hilig nyo, marami niyan dito, pang international pa. Pumapalag at may ibubuga ang tanawin ng Bicol pagdating sa tourist spot. Panglima, pagdating sa pagkain at lutong masasarap, wala nang dapat pagtalunan sa bagay na yan. At panghuli, very hospitable ang mga tao dito. Sa personal kong experience sa pagtira ko dito, sa loob ng mag-iisang taon, saludo ang dalawang kamay ko pagdating sa pakikisama ng mga Bicolano. Hindi naman sa ibinibida ko ang Bicol. Parang gano'n na nga. O siya. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video.
At yan ay isang minutong dagdag kaalaman galing sa isang magsasaka.